Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alin nga ba ang mas mahalaga? Ang pangunawa o maunawaan o ang maniwala? Sa Ebanghelyo ngayon, pinapalalang muli ng Diyos, iginigiit niya na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon ay maniwala sa Kanya. Hindi natin kailangang maunawaan ang lahat dahil maraming bagay na hindi natin naintindihan. Minsan, hindi natin maintindihan bakit nangyari ang masama doon sa isang mabuting tao. Bakit meron tayong paghihirap? Bakit tayong dumaan ng ganitong kahirapan, mga sakit? Hindi natin maunawaan. Minsan, sabi nila, all things work for the good of those who love Him. Pero kung minsan, aminin natin, hindi madaling unawain. Kaya ang paalala ng Diyos sa atin ay, maniwala ka sa akin lang. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi mo na kailangang maunawaan. Hindi ka kailangang maging perpekto para lumapit sa akin at sumunod. Kahit na punong-puno ka ng pagdududa, kahit na ayaw mong maniwala, kahit ikaw ay may kalungkutan, kahit ikaw ay may problemang mabigat, wasak ang iyong puso, ikaw ay nagdadalamhati, ikaw ay nasasaktan, kapatid, ang paanyaya ng Diyos sa atin ay sumunod tayo sa Kanya, maniwala sa Kanya, dahil siya ang nagbibigay buhay. Ang pangako niya sa atin, hindi niya tayo tatalikuran. Tatanggapin niya tayo buong buo, maging sino man tayo, maging anuman ang nararamdaman natin. Kahit nandyan ang pagdududa, kahit hindi mo naramdaman ang presensya niya sa iyong buhay, kapatid, ang hamon niya sa atin, maniwala sa Kanya. Mas mahalaga ang maniwala, magtiwala sa Kanya. Dahil nasa Kanya ang buhay na hinahanap natin. Eternal life na tinatawag. At hindi lamang yung buhay na walang hanggan pagkatapos tayong mamatay, kundi ngayon at dito na ay mararamdaman natin ang isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na may kaganapan na sa kabila ng mga pagdaraanan nating mga pagsubok, kahirapan, nandyan siya lagi at tayo Kanyang ililigtas. Hindi niya tayo pababayaan. Yun ang maganda sa ating Panginoon. Siya ay totoong Diyos, siya ay totoong kaibigan. Iwanan man tayo ng mga kaibigan natin o mga mahal natin sa buhay. Pero yung Diyos, hindi siya nang iiwan. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. At nawa, ipagkalat natin ang good news, ang mabuting balita, hindi bad news, hindi fake news. Tulungan niyo ako na ipagkalat na mabuti ang Diyos dahil sa pamamagitan noon ay naipapadama natin ang pagmamahal ng Diyos. God bless and God